Dahil sa pagmamahal ay naibigay ni Cecilia ang kanyang pagkababae sa kanyang nobyo na si Ricardo. 4 na taon na silang magnobyo at magnobya kaya iyon nagawa ng babae. Ngunit ang buong akala ni Cecilia na habang buhay silang magiging masaya ay nagkakamali siya. Nagising na lang ang dalaga isang umaga na wala na sa tabi niya ang pinakamamahal na si Ricardo. Buntis siya ng iwan ng lalaki, kaya wala siyang nagawa kundi ang pakasalan ang ama ng binata. Ayaw niyang maging bastardo ang ipinagbubuntis niya. Ang buong akala ni Cecilia ay hindi na magkukros ang landas nila ng dating nobyo. Pero nagkakamali muli siya. Bumalik ang lalaki, pero galit na galit ito. Dahil ayaw ni Ricardo na may kahati ito sa yaman ng ama. Ngunit, yaman nga ba ang dahilan kung bakit nagalit ang lalaki? O dahil hindi niya matanggap na ang babaeng minahal niya ng lubos ay pag-aari na ng kanyang ama? Masayang kumakain sa fast food si Cecilia at Ricardo, pero alam niyang may bumabagabag sa nobyo niya. Madalas niya itong makita na nakatulala na para bang malalim ang iniisip. Gusto mo na bang bumalik sa Maynila, Rick? Sabihin mo lang at bukas mismo ay uuwi tayo doon. Ngiting wika ni Cecilia sa lalaki. Ngumiti naman si Ricardo sa nobya. Yes, love, may sasabihin sana ako sa'yo, pero naisip ko na dapat surprise na lang yon. Napangiti naman ang babae sa narinig. Matagal na sila ni Ricardo, pero hindi pa rin ito nagbago. Mahilig pa rin ito na isurprise siya kahit walang okasyon. Sige, magpapaalam tayo sa tatay ko at sa daddy mo. Uuwi tayo ng Maynila bukas. May thesis pa kasi akong gagawin. Ngiting wika ni Cecilia. Humalik naman si Ricardo sa nobya niya. Ang swerte ko talaga sa iyo, love. Sana hindi magbago ang pagmamahal mo sa akin. Namulan naman ang mukha ni Cecilia sa narinig. Maraming tao sa restaurant, kaya nahihiya siya sa ginawa ng lalaki. Kahit kailan hindi magbabago ang pagmamahal ko sa iyo, bulong ni Cecilia sa lalaki. Hindi na lang niya isinatinig dahil lalo pang naging sweet si Ricardo. Mabilis lumipas ang oras at nasa bahay na ni Cecilia si Ricardo upang sabay silang umuwi ng Maynila. Ang bilis niyo namang umalis dito sa atin, Ricardo, anak, tanong ng ama ni Cecilia. May thesis pa kasi ako, tatay, at alam mo namang may trabaho itong si Rick sa Maynila. Si Cecilia na ang sumagot sa ama. Hala, sige, pagbutihin mo ang iyong pag-aaral, ha? Alam mo namang ikaw ang pag-asa ng kapatid mo, makatapos lang ng pag-aaral. Huwag kang mag-alala, padadalhan kita ng pera sa Makalawa, wika ng matanda. Huwag na po kayong mag-alala sa anak niyo, itay. Ako na po ang bahala. Alam mo namang hindi ko kailanman pinabayaan ang anak ninyo. Ngiting wika ni Ricardo sa matanda. Alam mo iyan, iho. Kaya nga hindi na kami makapaghintay ng kumpare ko na makatapos na itong bunso ko upang makasal na kayo. Siyempre, hindi pa pwedeng makasal kayo. Hindi pa tapos si Marie. Magtatapos po si Marie, itay. Pangako ko po yan. Pero sa ngayon, ako po muna ang magtatapos. Ngiting wika ni Cecilia at humalik na sa ama. Matapos magpaalam ay sumakay na ang dalawa sa sasakyan mismo ni Ricardo. Ang swerte ko naman sa'yo, aside sa kasama kita palagi, tipid pa sa gas, biro ni Cecilia sa nobyo. Ngumiti naman ang lalaki, saka kinintala ng halik ang nobya. Maswerte ako sa'yo. I can't wait na maging asawa kita soon, mahal. Tutulungan kitang mapagtapos si Marie. In that way, makasal na tayo kaagad. Wika ni Ricardo. I love you, Rick. Ngiting wika ni Cecilia. Mas mahal kita, Cecilia. Nakatulog sa biyahe si Cecilia at nagising na lang siya na nasa condo unit na ng nobyo. Nakatulog pala ako? Pupungas-pungas na wika ng babae. Yes, ang daya mo nga, ang sarap ng tulog mo. Tapos wala man lang akong kausap sa loob ng 5 oras. Birong tampo ni Ricardo. I'm sorry, love. Teka, bakit nandito tayo sa condo mo?
Bakit hindi tayo tumigil sa dorm ko? Buong pagtataka na tanong ni Cecilia. Dito tayo matutulog ngayon, Cecilia. May gusto akong sabihin sa'yo. Sagot naman ng lalaki. Rick, may gusto kang sabihin o may gusto kang gawin? Taas kilay na tanong ng babae sa nobyo. Ngumiti lang ng pilyo ang lalaki. Alam mo naman siguro, Rick, kung anong nangyari sa atin nung huli mo kong dinala dito. Baka hindi na natin mapigil ang isa't isa. Magtatapos pa ako at si Marie. Nag-aalalang wika ni Cecilia. Calm down, love. Kung may mangyari man sa atin ngayon, dahil iyon sa pagmamahal nating dalawa. Hindi dahil sa kapusukan lamang. Seryoso na wika ni Ricardo at nauna nang lumabas sa sasakyan. Wala nang nagawa ang babae dahil mahal niya rin naman ang nobyo. Wala siyang pag-aalinlangan na nararamdaman habang lumabas rin siya ng sasakyan. Pagpasok pa lang nila sa unit ng lalaki ay sinunggaban na kaagad siya ni Ricardo. Tuluyan nang nawala ang nararamdamang takot ni Cecilia dahil nadala na rin siya sa init ng kanilang katawan. Hindi nagsisisi si Cecilia nang maibigay niya ang sarili sa nobyo. Lalo pa at may inilabas na singsing ang nobyo matapos nilang marating ang langit. Nagpo-propose ka na sa akin? Di ba hindi pa ako tapos at si Marie? Naguguluhan na tanong ni Cecilia. Pero hindi maitatago ang tuwa sa mukha niya. Masaya siyang makita ang singsing na isinuot ng lalaki sa kanya. Engage pa lang naman, love. I can wait naman. Sa ngayon, gusto ko, akin ka na. Yung tipong hindi mo na ako iiwan at ipagpapalit. Bakit? Kailan ba nangyari na pinalitan kita o iniwan man lang? Never naman, love. At sana, ako lang, okay? Mahal na mahal kita. Ngiting wika ni Ricardo. Mahal na mahal rin kita, Rick. Ikaw lang hanggang sa huli. Huling wika ni Cecilia bago sila hinila ng antok. Mabuhay ang bagong kasal! Masayang sigawan ng mga bisita paglabas pa lang ni Cecilia at Don Ronald. Pero taliwas doon ang nararamdaman ni Cecilia. Para siyang namatayan. Hindi siya masaya. Dahil ang pangarap niyang kasal ay hindi nangyari. Pangarap niyang makasal sa anak ni Don Ronald, si Ricardo. Pero heto siya ngayon, nakahawak sa matandang lalaki habang kinakamayan ang mga bisita. Ang swerte mo, Don! Ang bata ng bago mong asawa! Masayang wika ng isang may katandaan pero halatang mayaman. Ngingiti-ngiti lang ang Don habang kinakamayan ang ilang bisita. Smile, iha. Huwag kang malungkot at baka mapano ang bata. Bulong ng Don. Pilit niyang ngumiti ang babae. Tama ang asawa niya. Dapat maging masaya siya dahil tinulungan siya nitong isalba ang dignidad niya. Hindi tuloy maiwasan ni Cecilia ang hindi balikan ng alaala nila ng anak ng kanyang asawa ngayon. Kumusta ka na, Rick? Sana masaya ka sa ginawa mong pag-iwan sa akin. Bulong ni Cecilia sa hangin. Paggising niya sa umagang iyon, ay wala na si Ricardo sa kanyang tabi. Wala itong sulat na binilin at hindi rin ito kumontak sa babae. Labis ang pighati na nararamdaman ni Cecilia sa oras na iyon dahil pinagkaloob niya kay Ricardo ang kanyang pagkababae. Pero iniwan pa rin siya nito kinabukasan. Matapos ang isang buwan, ay napag-alaman ni Cecilia na buntis siya at walang ibang lalaki ang dumaan sa buhay niya, si Ricardo lang. Wala siya sa tamang pag-iisip noon. Kaya nang sabihin ng Don na magpakasal sila upang may ama ang ipinagbubuntis niya, ay agad siyang pumayag. Buong akala niya ay magtatapos na ang huling nangyari sa buhay niya. Pero nagkakamali siya. Mukhang nagsisimula pa lang ang gulo.
Hindi niya inisip kung ano ang mararamdaman ni Ricardo kapag nalaman nitong nagpakasal siya sa mismong ama nito. Dapat ako ang magalit sa kanya. Niloko niya ako. Lihim na wika ni Cecilia. Tama, ako dapat ang magalit sa kanya. Para lang niya akong isang bagay na iniwan niya sa unit na yon. Makikita niya ang puot na nararamdaman ko kapag bumalik pa siya dito. Sa loob-loob ni Cecilia. Matapos ang kasal ni Cecilia at Don Ronald, ay dumiretso na sila sa mansyon nito. Wala pa ring imik si Cecilia sa kanyang asawa. May sarili kang kwarto sa taas, iha. Huwag kang mag-alala. Hindi tayo matutulog sa iisang kwarto. Alam mo naman na kaya kita pinakasalan dahil buntis ka. At kahit hindi mo sabihin sa akin, kay Ricardo ang batang iyan. Magiging apo ko. Kaya may karapatan ka dito sa bahay at ang magiging anak natin. Ituturing kong anak ang batang nasa sinapupunan mo. Mahalin mo siya kahit malaki ang galit mo sa anak ko. Wika ng Don. Naiyak naman si Cecilia sa tuwa at nayakap pa niya ang matanda. Salamat ho. Salamat sa pag-unawa at sa pagtulong sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, baka napalayas na ako ng tatay. Napakalaking kahihiyan ang ibinigay ko po sa kanya. Iyak ng babae. Huwag ka nang mag-alala sa tatay at kapatid mo. Matutulungan mo pa rin sila dahil kahit nandito ka lang sa bahay ko, may pera ka pa rin. Ay, huwag na ho. Magtatrabaho pa rin ho ako. Tungkol dyan, may parte ka na sa company ko. Kaya no worries. Wala nang masabi si Cecilia sa ama ng dati niyang nobyo. Bukod sa tulong ng Don, ay mabait pa ito sa kanya. Hindi tulad ng Ricardo na yon, sa isipan ni Cecilia. Nanganak ng isang malusog na batang lalaki si Cecilia makalipas ang ilang buwan. Masayang-masaya ang tatay niya, pati na ang Don dahil sa wakas ay may bata na sa kanilang pamilya. Mangiyak-ngiyak naman sa tuwa ang babae nang makita kung gaano kasabik ang dalawang matanda sa batang lalaki. Bilisan mo ang paglaki, apo, at sabay tayong magpatuka ng mga manok ng lolo. Masayang wika ng tatay ni Cecilia. Abay, pakibilisan ang paglaki, anak, dahil sasamahan mo ang papa sa opisina. Masayang wika naman ng Don. Lumipas ang 5 taon ay nasa kumpanya na ng Don Ronald nagtatrabaho si Cecilia. Magkaiba pa rin sila ng kwarto ng asawa. Hindi naman na nagtanong ang mga kasambahay kahit nalilito sila sa setup ng dalawang amo. Cecilia, maaari ba tayong mag-usap? Tawag ng Don sa babae isang umaga. Nasa hardin si Cecilia at namimita siya ng bulaklak. Ngumiti naman ang babae sa asawa. Oo naman, ano yun? Huminga muna ng malalim ang Don. Saka seryosong tiningnan ng asawa. Kinabahan naman si Cecilia dahil alam niyang may malalim na dahilan ng asawa kung bakit seryoso ito. Sabihin mo sa akin kung ano ang problema. Ngiting wika ni Cecilia kahit ang totoo ay kinakabahan na siya. Uuwi si Ricardo dito bukas. Tila hangin na wika ng Don. Halos tumigil naman sa paghinga ang babae. Hindi niya napaghandaan ang tungkol sa pagbalik ng dating nobyo, ang ama ng kanyang anak. Pwede ko namang wag dito patuloyin ng anak ko, iha, kung ayaw mo siyang makita dito. Nahihirapan ng wika ng Don. No, okay lang po. Tapos na po kami. Pero may hiling po sana ako. Sana huwag ninyong sabihin sa kanya ang tungkol kay Ricky. Mahinang wika ng babae. Ngumiti naman ang matanda sa narinig. Salamat, iha. Sige, hindi ko sasabihin sa anak ko na apo ko lang si Ricky. Sana lang hindi siya magalit. Bakit naman siya magagalit sa akin?
Siya itong nang iwan bigla. Walang pasabi kung saan pupunta. Dapat ako ang magalit, Don Ronald. Matigas na wika ni Cecilia. Hindi na lang sumagot ang Don at nagpaalam na sa asawa. Halos hindi makatulog si Cecilia sa pagsapit ng gabi. Balisa ang babae na para bang na-excite dahil makikita na niyang muli ang pinakamamahal na si Ricardo. Tumigil ka, Cecilia. Sinaktan ka niya. Yan ang itatak mo sa kukote mo. Inis na wika ni Cecilia sa kanyang sarili. Hanggang sa makatulog ang babae, ay si Ricardo pa rin ang laman ng kanyang isipan. Kaya kinabukasan ay late itong nagising. Mami, gising na. Asan si Papa? Pukaw ng batang lalaki sa ina nito. Bakit? Asan ba siya? Tanong naman ni Cecilia sa bata. Ma'am, hanapin natin si Papa, dali. Wala nang nagawa ang babae kundi ang umalis na sa kama, kahit gusto pa niyang matulog sa oras na iyon. Nasaan ang Don, Aling Claudia? Tanong ni Cecilia sa matandang katulong. Maaga siyang umalis, ma'am. Susunduin na si Ricardo sa airport. Alam mo naman, malayo pa itong atin sa airport mismo, sagot ng matanda. Hindi naman nakasagot si Cecilia dahil sa sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso. Eto na, makikita mo na ang lalaking yon. Bulong ng isipan ni Cecilia. Mami, parang dumating na ang car ng Papa. Masayang wika ng batang si Ricky bago tumakbo palabas ng mansyon. Ricky, wait up! Tawag naman ng babae sa anak. Pero bago pa niya ito nahabol, ay nakalabas na ito at sakto naman ang paglabas ng kanyang asawa. Papa! Rinig ni Cecilia ang pagsigaw ng kanyang anak sa lolo nito. Hindi pa lumabas si Ricardo, kaya medyo cool pa si Cecilia sa oras na iyon. Ngumiti lamang siya habang sinalubong ang asawa. Iyon ang pangyayari na nakita ni Ricardo pagising niya galing sa mahimbing na tulog. Ang nakangiting si Cecilia at isang batang kandong-kandong ng kanyang ama. Naikuyom naman ni Ricardo ang kanyang kamao. Pero nang makita niya ang ngiti ng dating nobya ay nawala bigla ang galit niya. Napabuntong hininga naman si Ricardo bago lumabas ng sasakyan. Nakita ng lalaki ang pagbaling ng tingin ng lahat. Isang seryosong tingin ang pinukol sa kanya ng dating nobya. Napalunok naman ang lalaki nang makita ang katawan ng babae. Beautiful and sexy as always. Sa loob ni Ricardo. Who is he, Papa? Maya-maya ay wika ng batang nakalambitin pa sa Don. Oh, my son Ricardo, iho, sagot ng matanda. So, he is my brother. He is too old. Can I call you Tito? Sagot pa ng bata. Halos hindi na huminga ang mga tao sa paligid. Alam nila kung ano ang tunay na koneksyon ng dalawa. Of course you can call me Tito. Sagot naman ni Ricardo dahil tila walang balak magsalita si Cecilia at Don Ronald. Masayang yumakap ang bata kay Ricardo. Para namang may humaplo sa puso ng binata nang mayakap ang bata. Ngiti-ngiti ang dalawa na pumasok sa loob ng mansyon. Inakbayan na lang ng Don si Cecilia upang mawala ang tensyon nito sa katawan. I'm okay po, bulong ni Cecilia sa asawa. I know, just chill. He's just Ricardo, sagot ng matanda. Ang hindi nila alam ay lihim silang tiningnan ng binata. Nagsiselos ng husto si Ricardo sa ama niya, kaya may namumuo ng plano sa kanyang utak. I will do anything para maghiwalay kayo, Cecilia. Handa akong akuin ang anak ninyo. Mabalik ka lang sa akin. Galit na wika ni Ricardo sa kanyang isipan. Nasa hapagkainan na ang pamilya at magiliw na kumain si Ricky at Ricardo. Halos hindi naman magalaw ni Cecilia ang kanyang pagkain dahil panay ang tingin sa kanya ng dating nobyo.
Tuhugin mo kaya mata nito. Gigil na wika sa loob ni Cecilia. Hanggang sa matapos silang kumain, ay agad pumanhik si Cecilia sa kanyang kwarto. Pinabayaan na muna niyang maglaro ang kanyang anak sa playing room nito. Narinig niya ang pagbukas ng kwarto at buong akala niya ay si Ricky lang iyon. Ang bata lang kasi ang pinayagan niyang makapasok sa kwarto niya mismo. Maligo ka muna anak, pagkatapos ay matulog na tayo. Wika ni Cecilia na hindi pa rin tumitingin sa pintuan ng kwarto. Ang gwapo ng anak ninyo ni Dad. Malamig na wika ni Ricardo. Napabalikwas naman sa gulat ang babae nang marinig ang boses ng lalaki. Nanginginig ang kanyang katawan dahil sa takot. Takot na baka kung ano na lang ang gawin sa kanyang puso at isipan upang mapahamak siya sa dating nobyo. Anong ginagawa mo dito? Galit na tanong ni Cecilia. Dahan-dahan itong lumapit sa kinaroroonan ng babae. Diyan ka lang, huwag kang lalapit sa akin. At anong gagawin mo kung hindi kita sundin ha, love? Tanong pa ng lalaki. Namula kaagad ang mukha ni Cecilia sa narinig. Sisigaw ako at isusumbong kita sa papa mo. Nawala ang ngiti ni Ricardo sa narinig. Seryoso niyang nilapitan ang dating nobya. Anong feeling na parang nakahiga sa kayamanan ng ama ko, ha, Cecilia? Mahinang wika ni Ricardo, ngunit mababakas naman ang galit sa boses nito. Natakot si Cecilia, pero hindi siya nagpasindak. Bitiwan mo ko. Wala kang pakialam kung nakahiga ako ngayon sa yaman ng ama mo. Baka nakalimutan mo. Ako na ang bagong asawa ng ama mo at anak na rin kita. Nanlilisik ang mga mata ni Cecilia sa galit. Oh, really? Ang ganda naman ng stepmom ko. Wika ni Ricardo at sinunggaba ng halik ang dating nobya. Nanlaban pa sa una si Cecilia, pero masyadong malakas ang lalaki. Hanggang sa nagpaubaya na lang siya at tinugon ang halik ng lalaki. Mabilis na lumayo si Ricardo kay Cecilia. Makikita ang disappointment sa mukha ni Ricardo. Ano kayang sasabihin ng papa kung malaman niyang hinalikan mo rin ako pabalik? Iiling-iling na wika ng binata. Tumalikod ito at akmang aalis na sa kwarto ni Cecilia. By the way, bakit hindi kayo magkasama ng papa sa iisang kwarto? Tanong ng lalaki. Wala kang pakialam. Galit na sagot ni Cecilia nang maintindihan ang nangyari. Ngingiti-ngiti lang si Ricardo bago binuksan ang pinto. Ito ang tandaan mo, Cecilia. Hindi ako papayag na may kahati sa mga negosyo ng ama ko. Kung mana ni Ricky ang iniisip mo, hindi ako papayag na may manang makuha ang anak sa labas. Malamig na wika ni Ricardo bago binalibag ang pinto. Tumigil ka, Cecilia. Asawa mo ang ama niya. Galit na wika niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay maagang umalis si Cecilia sa mansyon at binisita ang ama niya sa kalapit bayan. Dala ni Cecilia ang anak na si Ricky. Abay, napasyal kayo dito sa atin, anak. Masayang wika ng tatay ni Cecilia. Namimiss ka kasi namin, tay. Magalang na wika ng babae. Talaga? Hindi kaya dahil nasa mansyon ang dati mong nobyo? Walang preno na tanong ng matanda. Hindi naman kaagad nakasagot ang babae. Tay, di ba sabi ko na sa iyo dati na wag na nating pag-usapan ang lalaking yun? Tumawa lang ang matanda sa sagot ng anak. O siya, tara sa manukan iho. Magpapatuka tayo ng mga manok. Masayang wika ng matanda. Sumama naman ang anak ni Cecilia sa lolo nito. Habang si Cecilia ay binusog sa magagandang tanawin ang sarili. Nakatulog si Cecilia sa duyan na may maramdaman siyang tapik sa kanyang mukha. Si Ricardo ang unang nakita niya pagmulat ng kanyang mga mata. Napasinghap naman si Cecilia nang maalala na nasa paligid lang ang kanyang anak na si Ricky at ang kanyang ama. Anong ginagawa mo dito? Hanggang dito ba naman kukulitin mo ko?
Inis na tanong ng babae. Wala kayo sa bahay pagising ko. Sabi ng papa, tiyak nandito kayo. Kaya sinundan ko na kayo. Hindi rin kayo masusundo ng papa mamaya dahil nasa opisina pa siya for sure. Kibit balikat na wika ni Ricardo. Napaupo naman ng tuwid si Cecilia. Kung gayon, bumalik na tayo sa mansyon. Malamig na wika ng babae bago tumayo at nagsimula ng maglakad. Ngunit nahabol pa rin siya ng lalaki. Iniiwasan mo ba ako? At bakit ko naman yun gagawin sa'yo, Aber? Sagot ni Cecilia. Dahil may kasalanan ka sa akin. Seryoso na ang wika ng lalaki. Nag-init ang ulo ni Cecilia sa narinig. Talaga? May kasalanan ako sa'yo? At ano naman yon? Ang ginawa kong pagpapakasal sa daddy mo at nagkaanak kami? Bakit? Takot ka dahil may kahati ka na sa yaman nyo? Pwes, iyong-iyo na yang lahat. Galit na wika ni Cecilia. Mabilis siyang naglakad at halos wala na siyang makita sa daan pabalik sa kanilang bahay dahil nag-uulap na ang kanyang mga mata. How dare him? Sa loob ng babae. Hanggang sa makasakay sila sa sasakyan ni Ricardo ay wala pa rin silang imikan. Nakatulog naman si Ricky sa backseat kaya napilitan ng babae na sa unahan pumwesto. I'm sorry. Maya-maya ay wika ni Ricardo. Tumaas lang ang kilay ni Cecilia pero hindi niya pinansin ang lalaki. Hindi nagtagal ay dumating na sa mansyon ang tatlo. Tulog na tulog pa rin ang batang si Ricky, kaya sa kwarto na mismo ng bata ito dinala. Papasok na sana si Cecilia sa kanyang sariling kwarto nang biglang pumasok rin si Ricardo. What are you doing? Hindi na natapos si Cecilia ang sasabihin dahil hinalikan na siya ni Ricardo. Naging mapusok na ang lalaki at kahit saan na napunta ang kamay ng binata. Napaungol na lang ang babae dahil tila namimiss niya ang lalaki ng husto. Pero bago pa makalimutan ni Cecilia kung sino si Ricardo, ay napigilan na niya ito. Rick, baka nakalimutan mo kung sino ako. I am your stepmother. Pigil ni Cecilia sa dating nobyo. I know. At ikaw na ata ang pinakamagandang stepmother sa buong mundo. Sagot pa ng lalaki at sinunggaban muli ng halik si Cecilia. Tuluyan ang nakalimutan ng babae kung ano ang tama o mali. Ang alam niya ay nagustuhan niya ang nararamdaman sa oras na iyon. Bago pa malaman ng babae, ay naibigay na niya muli sa dating nobyo ang kanyang pagkababae. Ang pangyayaring iyon ay nasundan pa ng ilang beses. Hanggang sa nalaman na lang ni Cecilia na buntis na siyang muli. Nanginginig ang kamay ng babae habang hawak ang isang bagay na nagpapatunay na buntis siya. Hello, Rick. Kailangan nating magkita. Wika ni Cecilia na nagmamadaling tawagan ang anak ng asawa. Yes, sa dating tagpuan pa rin natin. Habol pa ni Cecilia bago pinatay ang tawag. Nasa daan pa lang si Cecilia patungo sa restaurant na parati nilang puntahan ni Ricardo ay patuloy pa rin ang panginginig niya. Ano na lang ang sasabihin ng Don sa akin? Diyos ko, huwag mo sana akong pabayaan. Walang boses na dalangin ni Cecilia. Hindi ka kasi natauhan. Wika ng isipan ni Cecilia. Papasok pa lang ang babae ay tanaw na niya ang gwapong si Ricardo. May pagkain na rin sa harap ng lalaki. Rick, may kailangan kang malaman. Mahinang wika ni Cecilia pag upo pa lang sa harap ng lalaki. Chill, love. Look at you. Ano bang nangyari? May problema ba? Tanong naman ni Ricardo. Oo, Rick, at malaki. Problemadong sagot ng babae. Bigla namang pumormal si Ricardo. Tell me then. Rick, buntis ako. At tingin ko 2 buwan na. 2 months na rin akong hindi dinatnan. Mahinang wika ni Cecilia. Napatitig lang ang binata sa babae at bumalik sa pagkain ang mata nito. Rick, ano ba?
Wala ka bang sasabihin? Tanong ni Cecilia. What? Gusto mong i-congratulate kita? Natural, mabubuntis ka dahil may asawa ka. Kibit balikat na sagot ni Ricardo. Nanlaki ang mata ng babae. Hindi siya lubos makapaniwalang nasabi iyon ng lalaking dati pa lang ay mahal na niya. Ang ama ng una niyang anak at ang nasa sinapupunan niya. You're impossible, Rick. Ikaw ang ama ng bata. Alam mo namang hindi kami nagsama ng ama mo sa isang kwarto. Galit na wika ni Cecilia. Paano mo nasabi sa akin yan? Anong Hindi na natuloy ni Ricardo ang sasabihin dahil nasampal na siya ni Cecilia. Walang hiya ka? I trust you again dahil mahal kita. Niloko ko ang papa mo dahil sa'yo. Tapos ito ang ibabalik mo sa akin? Wala ka talagang kwenta, Ricardo. Kahit kailan hindi mo pinahalagahan ang nararamdaman ko. Madiin na wika ng babae. Tumayo na ito at sa huling pagkakataon ay sinampal pa niya muli si Ricardo. Nakatulala lang ang lalaki habang nakatanaw sa babaeng nakalabas na ng restaurant. Mabilis na nagbayad si Ricardo at dumiretso na ng bar. Doon, inilunod niya sa mga mamahaling alak ang kanyang nararamdaman. Alam niyang siya ang may-ari ng batang dala ng mahal niya. Pero natatakot siya sa posibleng gawin ng kanyang ama. Habang si Cecilia naman ay mabilis na nakauwi sa mansyon ng asawa. Pagpasok pa lang sa kwarto ay agad siyang nagligpit ng kanilang gamit ng anak. Mami, magbabakasyon po tayo? Tanong ng batang si Ricky nang makitang nagliligpit ang ina. At bakit po kayo umiiyak? May sakit po kayo, Mami? Tanong pa ng batang walang alam sa mundo. Makinig ka sa akin, anak. Kay lolo muna tayo. Tapos, maghahanap ng work si Mami, okay? At hindi umiiyak ang Mami. Napuwing lang ako. Wika ni Cecilia sa bata. Anong nangyayari dito? Cecilia, bakit ka nagliligpit? Nagtatakang tanong na matangdang Don nang mapasukan niya ang mag-ina sa sariling kwarto nito. Aalis na kami dito. Isasama ko ang anak ko. Siyak magiging masaya ang anak ninyo kapag wala na kami dito. Malamig na wika ni Cecilia sa asawa. Cecilia, baka pwede pa natin itong pag-usapan. Alam mo namang hindi ko kayang wala si Ricky sa tabi ko. Wika ng matanda. Pero hindi nagpapigil ang babae. Mabilis niyang hinawakan ng kanyang anak at sa isang kamay naman ang maleta. Malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero sa ngayon ay sarili ko muna ang uunahin ko. Sorry po. Huling wika ng babae bago iniwan ng matanda sa kwarto. Lihim na umiiyak ang babae sa loob ng jeep. Mabuti na lang at hindi ganoon karami ang pasahero papunta sa bayan ng ama niya. I'm sorry, anak. Alam kong masaya kang kapiling ang ama at lolo mo. Pero sa ngayon, hayaan mo muna ang mami. Sobrang nasaktan lang ang mami sa daddy mo. Lihim na wika ni Cecilia sa anak. Tatay, bungad ng babae pagbaba pa lang ng jeep. Hindi na niya napigilang umiyak sa harap ng ama. Oh, anong nangyari? Pinalayas ba kayo sa mansyon? Nagtatakang tanong ng matanda. May hawak pa itong manok sa gilid ng katawan. Hindi po, tay. Dito ho muna kami. Tapos maghahanap po ako ng trabaho. Iiling-iling naman ng matanda saka binuhat ang apo na natutulog sa balikat ng anak. Dahil ba ito kay Ricardo ha, Cecilia? Maya-maya ay tanong ng matanda. Hindi naman nakasagot kaagad ang babae at ibinaling sa iba ang tingin. Huwag ka nang magsinungaling sa akin, Cecilia. Alam ko, nagkakaganyan ka mula nang dumating ang lalaking hanggang ngayon ay mahal na mahal mo. Tatay, please. Huwag muna natin siyang pag-usapan.
Pagod ako. Hindi na lang nagsalita ang matanda. Inihiga na sa manipis na kutsyon ang batang si Ricky. Anong plano mo? Tiyak maninibago dito ang apo ko. Sanay siya sa marangyang bahay, anak. Masasanay rin ho siya dito, tatay. Kung ano man yang rason mo, anak, sana lang ay hindi mo pagsisihan. Asahan mong nasa likod mo lang ako lagi. Tipid ng ngiti ng matanda at nagpaalam na dahil magpapatuka pa ito ng mga alagang manok. Dahil sa pagod ay nakatulog na si Cecilia katabi ang anak. Ang hindi alam ng babae ay nagkakagulo na pala sa mansyon ng asawa niya. Hindi mo alam kung nasan ang mag-ina ko? Madiin na tanong ng Don sa anak na si Ricardo nang tanungin siya kung nasaan si Cecilia at Ricky. Dad, please, masakit ang ulo ko. Nasaan sila? I need to speak your wife. Wika naman ni Ricardo. Umalis na sila, Ricardo. Masaya ka na? Wala na sila dito. Diba ito ang gusto mo? Ang mawala ang mag-ina dito sa bahay? Umalis sila? Saan? Kailan? Pagod na ako, Ricardo. Pagod na ako sa kakasolve ng problema mo. Now, hanapin mo kung nasan sila. Pero alam ko na hindi mo yan gagawin. Dahil yaman ko lang naman ang Hindi na natapos ng matanda ang sasabihin dahil nakahawak na ito sa kanyang dibdib. Dad! Dad! Tulong! Ang daddy! Natarantang wika ni Ricardo na para bang nawala ang kalasingan na nararamdaman niya. Mabilis niyang binuhat ang ama palabas ng bahay. Yaya! Tawagan mo si Cecilia. Sabihin mo ang nangyari sa daddy. Ako na ang magdadala kay dad sa hospital. Bili ni Ricardo at mabilis na naipasok sa sasakyan ang ama na naninigas at nakatirik pa ang mga mata. Pagdating sa hospital ay inasikaso kaagad sila ng mga doktor. Hanggang dito na lang po kayo, sir. Wika ng doktor at ipinasok na ang Don sa emergency room. Palakad-lakad ang lalaki habang walang boses na nanalangin. Please save my dad. Wala na sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Huwag niyo namang kunin ang daddy sa akin. Mabilis nakarating kay Cecilia ang balita. Iyak lamang siya ng iyak sa bahay ng kanyang ama. Puntahan mo na si kumpare, anak. Kailangan kanya doon. Wika ng ama ni Cecilia. Opo, tatay. Ngayon po mismo. Umiiyak pa rin na wika ng babae. Diyos ko, alam kong malaki ang kasalanan ko sa asawa ko. Pero wag po ninyo siyang pabayaan. Maawa ka sa kanya. Lihim na dalangin ni Cecilia. Pagkarating pa lang ng babae sa hospital, ay nakita niya kaagad si Ricardo na problemadong palakad-lakad sa harap ng emergency room. Kumusta ang papa mo? Tanong kaagad ni Cecilia. Nakalimutan na niyang galit pala siya sa anak ng asawa niya. Love, wika ni Ricardo at mabilis na yumakap sa babae. Kahit hindi nakapagsalita si Cecilia dahil sa tawag sa kanya ng lalaki, ay pilit pa rin siyang pumormal sa harap ng lalaki. Hindi pa lumabas ang doktor simula kanina. Takot na takot ako, Cecilia. Hindi ko kaya. Wala ka na sa akin. Hindi ko kayang pati ang daddy ay mawala pa. Wika ni Ricardo na mababaka sa boses ang takot. Hindi pa man sumasagot ang babae, ay lumabas na ang doktor. Kailangan kayo ng pasyente sa loob. Mabilis na pumasok si Cecilia at Ricardo sa loob ng emergency room. Nakangiti ang matanda na makita silang dalawa. Marami ring mga aparato ang nakalagay sa katawan ng Don. Ang ganda niyong tingnan na magkasama. Hindi nagtatago. Mahinang wika ng Don. Huwag kang magsasalita, Daddy. Baka makasama sa'yo. Wika ni Ricardo sa ama kahit naguguluhan siya sa sinabi ng matanda. I'm fine, son. Hindi natin natapos ang usapan kanina, Cecilia.
I'm happy that you're here. Don't worry, hindi pa ako mawawala. Pero gusto ko ngayon mismo ay malaman ng anak ko at malaman mo rin ang totoo. Wika ng Don. Puno ng pagtataka ang mga mukha ni Ricardo at Cecilia. Hinawakan ng matanda ang kamay ng dalawa. Cecilia, hindi ka totoong may asawa dahil ang kasal natin ay peke. Ginawa ko lang yon dahil ayokong mapunta ka pa sa ibang lalaki. Hindi ko kayang makita ang apo kong hawak ng ibang lalaki. Anong? Tanong ni Ricardo. Oo anak, apo ko si Ricky. Anak mo siya. Buntis si Cecilia nang iwan mo dito sa Pilipinas. Hindi ko sinabi sa'yo dahil alam kong uuwi ka. Alam mo namang napaka-importante ng trabaho mo doon. Kahit 3 buwan lang ang training mo sa ibang bansa para i-manage ng tuluyan ang kumpanyang mamanahin mo. Tuluyan nang napaiyak ang dalawa sa nalaman. Oh my God. I'm sorry. I'm sorry, love. Wika ni Ricardo at niyakap ang babae. Napaka-judgmental ko, Cecilia. Sorry. Nasaktan kasi ako nang malaman kong nagpakasal ka kay Daddy. Nagalit ako, kaya hindi ako umuwi. Wika ng lalaki. Bakit? Ikaw lang ba ang nasaktan? Mas nasaktan ako dahil pagising ko, wala na sa tabi ko magiging asawa ko. Worst, nabuntis mo ko kahit 1 beses mo pa lang akong nakuha. Litong-lito ako, Rick. Kahit sinong lalaking gustong pakasalan ako ay papayag ako. Nahihiya ako sa tatay ko, sa kapatid ko, sa mga mata ng mga tao. Iyak na wika ni Cecilia. Magbati na kayo. Mas mapapabilis ang paggaling ko kung uuwi akong nasa bahay ang mag-ina mo, Ricardo, anak. Ngiting wika ng matanda. Nagkatinginan lang si Ricardo at Cecilia. Sige na, yakapin na ninyo ang isa't isa. Wika pa ng Don. Walang nagawa ang dalawa kundi magyakapan sa harap ng Don. Mabilis lumipas ang araw at pwede nang umuwi ang matanda. Nasa bahay na rin si Ricky habang hinihintay ang kanyang papa. Akmang aakbay na sana si Ricardo kay Cecilia nang biglang umalis sa tabi niya ang babae. What are you doing? Tigilan mo ako dyan. Mahina ngunit may diin na wika ni Cecilia. Ngumiti lang ang lalaki saka binulungan ng babae. Chill love, baka magalit ang daddy sa atin. Inirapan na lang ni Cecilia ang lalaki. Pero lihim naman siyang napangiti. Pero galit pa rin siya sa lalaki. Welcome home, Papa! Malakas na sigaw ng batang si Ricky. Mabilis na bumeso ang bata at sumunod na rin sina Cecilia at Ricardo. I miss you, iho. May sasabihin ang papa ngayon, okay? Bati ng matanda sa bata. Ngumiti lang ang Don sa dalawa. Sumunod kayo sa akin. Wika pa nito. Daddy, baka pwedeng magpahinga ho muna kayo. I'm good, son. Huwag mo akong alalahanin. Ricky needs to know everything. Alam nating bata pa siya, but he is genius, anak. Katulad mo. Ngiti ng Don. Wala nang nagawa ang dalawa kundi ang sumunod sa matanda. Ricky, apo, may sasabihin ang papa sa'yo. Ani muli ng Don. Makikinig po ako, papa, sagot ng bata. Napabuntong hininga naman ng malalim ang babaeng si Cecilia. Oh God, sana maintindihan ka agad ng bata. Lihim na dasal ni Cecilia. Diba you asked me before? Bakit papa ang nais kong itawag mo sa akin? I remember po. Dahil ang daddy mo ay si Tito Rick mo. Naguguluhan naman ang bata sa narinig. Come here, apo. Ang mami Cecilia mo at daddy Rick mo ang tunay mong magulang. At ako ay ang iyong papa o lolo mo. Ako ang daddy ng daddy mo.
You understand me? Paliwanag pa ng matanda. I understand now, Papa. Kaya pala, you never share your room to Mommy kasi may daddy pala ako. Sabi ng yaya sa akin noon, ang daddy ko raw ay love ng Mommy, kaya ako nandito sa mundo. At hindi ikaw yon dahil ikaw ang papa ko, hindi daddy. Wika ng 5 taong gulang na bata. Napaiyak naman sa tuwa ang tatlo. Exactly, Apo. Now, I will ask you. Gusto mo bang makapiling ang Mommy at daddy mo? Opo, Papa. Lalo na ngayon, kilala ko na ang daddy ko. Masayang wika ng bata. Oh, narinig ninyo ang apo ko. Kaya ngayon pa lang ay pag-usapan na natin ang totoong kasal. I'm sorry po, pero hindi po ako papayag na makasal sa anak niyo. Malamig na wika ni Cecilia. Napatigil naman ang 2 lalaki sa narinig. Iha? Galit ka pa ba sa akin at kay Ricardo? I'm sorry sa nagawa ko, Iha. As I've said before, ayokong mapunta ka sa ibang lalaki. Umalis ako ng umagang iyon dahil nais kong i-surprise ka, Cecilia. 3 buwan lang ang training ko sa ibang bansa at pagbalik ko ay magpapakasal na tayo. Nasabi ko na sa'yo yon sa hospital, di ba? Wika naman ni Ricardo sa babae. Napairap naman si Cecilia, pero kalaunan ay napangiti na rin siya. Ayaw na niyang sayangin ang chance dahil minsan na siyang nasaktan dahil sa padalos-dalos niyang pagpapakasal sa ama ng nobyo. Mami, please say yes na or okay para makauwi na tayo dito sa mansyon. I miss Papa at Tito, Daddy Rick na, wika ng batang si Ricky. Fine, kakalimutan na natin ang nangyari. Pero may sasabihin po ako sa inyo. Wika ni Cecilia na tumingin saglit sa mata ni Ricardo bago bumaling sa matandang Don. Buntis ho ako at si Ricardo pa rin ang ama. Mahinang wika ng babae. Napapalakpak naman ang kamay ng Don. Sabi ko na nga ba at magbubunga rin ang patago-tago niyong 2. Akala ninyo hindi ko alam na gabi-gabing pumapasok si Rick sa kwarto mo, Cecilia? Alam ko pero pinabayaan ko kayo dahil alam kong mahal ninyo ang isa't isa. Masayang wika ng Don. Hiyang-hiya si Cecilia, pero wala na siyang magawa nang halikan siya ni Ricardo sa harap mismo ng ama nito at kay Ricky. Agad ibinalita ng babae ang planong pagpapakasal nila ni Ricardo. Alam na pala ng matanda ang sikreto niya. Lumipas ang ilang buwan ay nakasal na muli si Cecilia. Pero nakangiti na siya dahil mahal na niya ang kapiling niya. Hindi tulad noong kasal nila ng Don. Para siyang namatayan. Naging masaya na si Cecilia kasama si Ricardo. Hindi na rin sila nagtatago kung gusto nilang maglambingan. Natutunan ni Cecilia na hindi dapat magpadalos-dalos at matutong magtanong upang makaiwas sa hindi pagkakaintindihan. Matapos ang kasal, ay ipinanganak naman ni Cecilia ang isang malusog na batang babae. Mas lalo pang naging masaya ang buhay ng pamilya dahil sa pangalawang supling na dumating sa kanila. At dito po nagtatapos ang isa na namang magandang kwento ng pag-ibig. This is Rian. Thank you for listening.